Siyempre sa family, marami ding mga kontrabida, pag mga family reunion, mga tito-tita na may mga sinasabi. Ma, sa tingin mo ba siya na para sa akin? Nak, feeling ko marami kang matututunan dyan. Ganon lang. You learn from your mistakes. Okay, magets. Paano nyo nahahandle yung kung kayo pala yung kontrabida sa buhay ng iba? Shout out sa'yo. Hate parang kita hanggang ngayon. Sinasabi ko lang. Okay, Ako curious ako kay Vince kasi mukhang good boy. Ano bang meron ka ba? Mukha lang po yun. Miss Gladys, di nyo pa po napapanood lahat ng episode. Ibig sabihin. Kailangan nyo pa po mas mag-deep dive. Hoy, tandaan mo kapag umalis ka dito, huwag ka nang babalik. Ito ka naman nababagay sa inyo Ha? Amoy pusali, basura, kanal. Ay, naku, alam mo yung bibig mo, malapit lang yan sa ilong mo. Baka sarili mo yung naaamoy mo. Anak, papayag ka ba doon sinabi ng babaeng ito? Lalaitin mo yung nanay ko? Di mo ba nakikita yung salamin? Tingnan mo muna yung sarili mo. Baho-baho mo Ha? Paano makikita yung amoy? Bobo. Mayaman na ako pero di ako nag-aral. Triggered! At syempre guys, we're still honored kasama natin ang primera kontrabida herself, Miss Gladys Reyes. Oh my gosh, thank you for having me. Namiss din namin, Miss Gladys. Yes, pero eto na nga, from kontrabida on screen, move naman tayo sa mga kontrabida in real life. So, kayo ba, ano yung mga top of mind na naiisip ninyo na naging kontrabida nyo? Ako may kontrabida talaga ako sa buhay ko dati. Nung high school. May isa akong batchmate na talagang cat and dog talaga kami nung high school. As in, isang parang may sasabihin ako, kontrahin niya. May sasabihin siya, since kinontra niya, kontrahin ko din siya. Tapos, pinaka nag-clash kami dati nung mga na ako, parang grade 12 na ako. Tapos may project kami, kaming dalawa yung leader. Hayop kaming dalawa pa yung pinag-leader. Namin magtrabaho. Oo, sa lahat ng mga tao kami pa. Tapos, kasi yun, parang sayaw Sayaw yun kami yung leader. Tapos nagpa-rehearsal ako. Kung rehearse tayo guys, di siya nag-attend ng rehearsal. Tapos may binago kami. The next day, pumunta siya. Sabi niya, ano yung mga ginagawa niyo? Sabi ko, binago na namin para sa project natin. Sabi niya, binago niyo nung wala ako? Baguhin natin ulit. Hayop, nagbangayang kaming dalawa nakontrabida talaga siya. Tapos nangyari nung graduate na ako, nung day ng graduation, nagkita kaming dalawa. Sabi ko, uy, congrats. Sabi niya sa akin. Uy, congrats din. Sabi niya, alam mo, hate na hate kita. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ako din. Pero ganun talaga yung relationship natin no? Sabi niya. Sabi ko, sabi ko, sana naman magkita pa tayo ulit. Sabi niya, see you. So parang, yun na talaga yung dynamic namin na siya yung kontrabida ng buhay ko nung high school. At ikaw rin naman ang kontrabida sa buhay. Sa kanya ako naman ang kontrabida sa buhay niya nung high school. So ako, meron akong naiisip dyan na mas bud ko nga sa ngaman. Shout out sa'yo. Hate parang kita hanggang ngayon. Sinasabi ko lang. Okay, Ako curious ako kay Vince kasi mukhang good boy. Ano bang meron ka ba? Mukha lang po yun. Miss Gladys, di nyo pa po napapanood lahat ng episode. Ibig sabihin. Kailangan nyo pa po mas mag-deep dive. Ako yung pinaka naalala ko na kontrabida. Siguro nanggagaling din naman kasi talaga sa pagmamahal. Yung pangongontra niya. Grabe! Ang lalim! Yung mami ko. Primera kontrabida ng buhay ni Vince. Si Tita Jinky. Yan yung kapag sinabi niyang, wag mong gawin, gagawin ko. Yung nakaka-trigger na Miss Gladys. Yan yung kaya, sorry talaga Miss Gladys baka ma-trigger ka sa akin. Pero, alam ko nga na pag yung mami ko nagagalit sa akin, kasi nanggagaling yun sa pagmamahal. Na may mga sinasabi siya, nasisermonan niya ako, ganyan. Din kami sa bahay cat and dog din kami. Well, kami ni Papa yung lagi niyang pinapagalitan. So, kumbaga parang si Mama yung kontrabida namin sa bahay. Kampi kayo ni Tito. Kampi kami ni Papa. Ganun. So, yun yung naaalala ko talaga na ngayon nandun siya sa US kasama yung mom ko kasi nanganak yung sister ko. Tito Vince! So, Congratulations! Certified Tito Vince na talaga ako.
Tito Burunds. Kaya, ayun. Love you, ma'am. Yay! Ako, siguro, ang naisip ko din una, high school din. Love din naman to. Siyempre, yung first love ko nung high school, tapos basta hindi siya, basta kasi siya, yung parang playboy talaga. Tapos parang crush ng bayan talaga siya. Tapos meron akong kabatch na in love din sa kanya. Siyempre, nung time na yun, parang feeling namin pareho, ito na yung guy for us. Parang episode ng Maka. For the rest of our life. Ganon. Tapos, so si girl, yung parang meron talaga kaming unspoken rivalry. Never namin, over a guy, it's so pathetic now that I think about it. Parang ang sad na hindi kami nagkaroon ng friendship because of that guy. So, yun, hindi kami, we're in the same circle, pero admittedly, hindi kami close, tapos hindi kami masyadong nakakapagpansinan, or lumalabas kami, pero meron talagang unspoken tension. Hanggang sa, nung parang senior high ata kami nun, tapos parang finally, feeling ko naka-move on na ako. Kasi lumipat na yung guy sa ibang school. Tapos, bigla na lang na randomly nagka-messagean kami na, hey, I'm so sorry for all these years na, ayun, yun, sinabi ko sa kanya na sayang, na ngayon pa lang tayo makakapag-start na magkaroon ng friendship. Pero, ayun. So, yun lang. Yun talaga yun. Paminsan, di mo talaga alam na ikaw yung kontrabida sa kwento ng iba talaga eh. No? Ganun talaga eh. Lahat tayo naging kontrabida sa kwento ng ibang tao. Tsaka sa mga pag-high school ka pa, like, let's not fight over guys. Parang it's not worth it. Parang ang bata pa natin. Like, ano ba yun? Ayun. It's part of growing up. Oo. Totoo. Pero sige, eto. Meron tayong listahan dito na nakuha ng mga potential na mga kontrabida in real life. Dito hindi pa kami nakaka-relate. Pero baka po meron kayong advice. mai-input mother-in-law or mother ng partner mo. So kahit boyfriend, girlfriend siguro to. Ay. Ikaw. Baka meron. Ako boyfriend at saka asawa kasi first and last ko yung asawa ko. So siya rin yung boyfriend ko and husband. Alam mo, lagi lang sinasabi, di ba, yung mother-in-law, kontrabida yan, di ba, sa buhay ng mag-asawa, ganun. Sa akin, baligtad. Mas best buddy kami ng mother-in-law ko. Travel buddy ko yun, actually. As in, kami yung magkasundo sa mga biyahe. Gusto-gusto namin, nagpipicturan ko saan place, ganyan. Tapos pipicturan ko siya. Si Christopher, wala siyang tiyaga pagdating doon sa ganun. Hindi siya Gusto Instagram niya, boyfriend. gusto niya, okay, may nakita lang scenery, ganyan, o balik na tayo sa hotel, gano'n. So, gano'n sila ng sister-in-law ko. Pero yung mother-in-law ko, kami yung mas matyagang, hindi, suyurin natin to, minsan na tayo nandito, ganyan. Siyempre, nasa Europe ka na, gusto mo na puntahan lahat ng ano. Pero yung asawa ko, tsaka yung sister-in-law ko, mas sila yung So, hindi ako makarelate dun sa kontrabida yung mother-in-law, kasi definitely hindi. Dahil para kami ng mag-ina. Parang gano'n. So, kami yung mas nagkakasundo talaga. Or sa mga anak niyo po Sa ba? anak niyo po ba? May mga na ba? Nagkagusto-gustuhan? Your son, na nagkaroon ba siya ng mother-in-law na nahirapan siya? Hindi, bata pa yung mga, 19 lang si Christoph and siyempre 17, tapos Pwede na yun. 15. Nagka-crush-crush. Baka may Gladys, ma-crush-crush na baka yun. di lang Or baka nagsabi. May mga pinakilala na po ba sa inyo? Ganon? He's inspired. Siyempre, lagi namang ano yan eh. Pero ako, ang sinasabi mo ba kung ako magiging kontrabidang ano? Opo. O yung alam mo, Both po. Hindi, siguro hypothetical na lang kasi wala pa namang ganun na pangyayari, no? Or wala pa namang ganun na ano eh. So, siguro lang, kung merong kontrabida na, halimbawa, may nagustuhan yung anak ko, tapos hindi boto sa kanya. Kontrabida yung mother-in-law ng anak niya po. Juicy ka pa? Hindi, pero, syempre, nasa anak ko naman yun eh. Hindi naman natin pwede pang himasukan yung mga ganung bagay eh, di ba? So, siguro, hindi lang best foot forward. Talaga, you really have to prove yourself, di ba? Kung talagang mahal niya, syempre, di ba? I'm not only speaking for my son, pero siguro dun sa mga bagets natin dyan, no? Sa mga bagong generation. Limbawa, may mga experience sila na ganun. Alam mo, wag lang sila mapagod na ipakita talaga yung na malinis yung intention nila, di ba? Dun sa, kasi wala namang magulang na hindi lalambot ang puso. Basta nakita nila, talagang mahal niya talaga yung anak ko, yung gano'n. So, eventually, you'll earn their trust, kumaga. Kayo po ba, paano kung, may pakilala na nga someday, tapos paano kung hindi nyo po masyadong type?
Paano po bang magiging atake ninyo? Oo. Kukontrabida po ba kayo? Or Or parang hayaan nyo na. Medyo Or relax. simpleng ganun lang. Nak, alam mo, napansin ko, pero okay lang naman siya, ganun. Pero ikaw, bahala ka. Kunwari posisyon po yung anak Oo. ninyo. Ay, nag-acting Oo. ano wala. Tapos, Dito Paano eh. po ikaw ba pa yung- nakilala ka sa akin. Opo, tapos hindi nyo ako masyadong bet. Okay. Oo. Hindi. Lagyan mo Wala na Ano, ako dito. pinsan mo Hindi, ako. wala na ako dito. Kunwari, wala na Papinsan kami, kayo. wala na kami. Anak, hindi ako boto kasi bakit para may kasama pang isang lalaki? Parang feeling ko meron sila relasyon nung kasama nila. Niloloko ka na agad, anak. Hindi, well, seriously, pag ganun kasi, halimbawa, minsan may tinatag tayong mother's instinct talaga, di ba? So, kumbaga sabi nga nila, papunta ka pa lang, pabalik ka na, di ba? Ikaw, pabalik ka na. So, pag ganun, alam mo, alam ko sa correct me if I'm wrong, most of the kids nowadays, ay hindi nila masyadong na-appreciate yung very vocal ka na sinasabi na, hindi ko yan type para sa'yo, yung gano'n, o hindi ko yan gusto. Pero probably, hindi lang siguro ako ganun ka feeling close, di ba? Ganun ka warm. Siyempre, very ano pa rin ako, no? Ando pa rin yung re-respetuhin mo pa rin. Siyempre, nagustuhan ng anak mo yun di ba? Pero, ipagpipray ko na lang. Ang Diyos na ang bahala. Ipapasa Diyos Ipagpipray ko na na lang na, baka naman po, meron po talagang tamang tao para sa kanya. Hindi, pero ganun kasi ako sa mga anak ko. Hindi naman natin, eventually, magiging parents kayo. Hindi naman natin mababantayan ang mga anak natin 24/7, right? So, the best that you can do is what? Wala, ipag-pray talaga sila. Seryoso ako doon sa part na yun. Ipapanalangin mo na lang na sana, di ba, wag silang mamali ng landas aside from that. At sana, mapunta sila sa tamang tao. Yun. Ma, sa tingin mo ba siya na yung para sa akin? Nak, feeling ko marami kang matututunan dyan. Ganon lang eh. Feeling ko, Tama. mag-grow ka talaga dyan, Nak. At saka anak, hindi kita hayaan na, hayaan pala kita na magkamali muna. Okay lang magkamali, anak. You learn from your mistakes. Okay, magets. Gets. Read between the lines. Kayo. At speaking of parents, Oo. ay ano ba sasabihin mo? Wala, kalay kayo. May di kayo Ay, bet na actually, parents. baka si Vince, kasi feeling ko Oo. si Ako meron ako ng experience na hindi ako gusto ng dad. Kasi napansin ko noon nung niligawan ko yung ex ko. Ano pa to, college pa. Yung mom, okay na okay sa akin. Pero kapag yung occasion is kasama yung dad, hindi ako invited. So, ang nangyari, ginawa ko, okay, graduation nung ex ko, ganyan. So, andun yung dad. Alam ko, magiging nandun yung dad. So, hindi din ako invited sa dinner for the graduation. So, ang ginawa ko na lang talaga is, nag-extra effort ako. Bumili ako ng flowers. Nag-antay ako dun sa labas ng PICC. Binigyan ko ng flowers yung ex ko. And then, si tita din, binigyan ko ng flowers. Tapos, nagpasalamat ako sa dad na, yun nga, na in-acknowledge ako kasi nag-hide din siya sa akin. Oh, So, yun ang yun, invited tama. na ako. Ah. So, sumakses ako. success. So, take it from Vince. Diba? Yan. First hand. Ayan. Effort lang na effort. Huwag kang susuko. effort. Gugustuhan ka din yan kung meron ka talagang magandang intentions. Yes. Yun naman yun. Lalabas at lalabas yun. Share ko lang may experience naman ako. Ako sa ex ko din. May ex ako. Tapos, nung kami pa, ayaw sa akin nung single mom yung ano niya. Ayaw sa akin nung nanay. Ayaw talaga. So, nang nag-break kami, naging magkaibigan na kami. Ewan ko bakit. Biglang nagustuhan ako ng nanay nung magkaibigan na kami. Ayaw niya ako as boyfriend. Tapos nung magkaibigan na lang kami, tapos biglang sa akin na pinagkakatiwala yung anak niya. Parang, sige, hatid mo na ganitong oras ganito. Sabi ko, sige puta. Ganun. Tapos hanggang sa, parang inaano na ako ng nanay niya na parang, uy, single yung anak ko. Ganun. Hindi niya alam. Na parang, tanong kami, ayaw mo sa akin Tapos ngayon na tapos na kami, biglang gusto mong kami Well, I think kasi na-prove mo na yung sarili mo na mapagkakatiwalaan ka. Kaya biglang bumoto na siya sa'yo. Diba? Wala kailang wala na Meron din pala ako, naalala ko. Ayan. Meron akong na-date before na parang medyo pina-background check ako nung, di ba? Parang, Hindi, experience ko yun. Teleserye. Nanap nila yung grades ko. Mga gano'n na bagay na confidential information. Tapos, I think hindi na rin ako masyadong, trinay ko naman yung best ko na pagpupunta sa kanila, magmamano ako, tapos makikihalubilo ako kapag nag-in-invite
kami na mag-dinner or whatever. Pero siguro, hindi ko na masyadong na-effortan kasi hindi ko din nakita na yung dinedate ko, yung nag-e-effort siya na talagang i-involve ako, na yung ipakilala talaga ako sa parents niya. So parang, hindi na rin ako nagkagana na, yung bakit ako pa ikaw yung anak nila eh. Sana i-help mo ko na yung makapag-interact ako with them. Hindi ko na feel na talagang tinatry niya akong i-introduce sa family niya. And then, after nung wala na kami, hindi ko alam kung anong nangyari. Basta nag-message, first time to na nag-message sa akin yung mom na parang nag-apologize siya na nalaman ko na yun nga yung pina-check nila ako, ganyan-ganyan. Ayun. Yun na lang. Ganun na yung nangyari. Pero alam mo, isa lang naman ang pinanggagalingan ng lahat ng mga nag-i-experience nyo. Yung magulang, kasi, syempre, mahal niya yung anak niya, di ba? So, nandun lang naman dun siya sa point na may trust issues talaga, di ba, sa umpisa. Dahil hindi ka naman, kumbaga stranger ka sa family na darating, di ba? Tapos biglang parang, kumbaga magpo-propose ka na yung love for their daughter or son. So, sa kanila is yung, nandun lang naman yung sa umpisa, hindi pa ganun yung trust na maibibigay sa'yo. Kaya you have to be patient. So, point of view ng magulang, na katulad ko, ang no-no sa akin yung hindi babate, 'di ba? Yung sabi ko nga, kahit sa trabaho natin, a simple hi, good morning, good evening, hindi mo kailangan bumeso agad, 'di ba? At mag-feeling close. Pero no 'yun. At saka minsan tinitingnan mo rin yung sa magulang at tinitingnan din yung hindi lang ikaw yung babatiin. Minsan yung nakikita kung magilaw ba to sa kasama sa bahay, 'di ba? Even sa kasama sa bahay. Ate, so nakikita mo, 'di ba, yung manners, 'di ba, nung nanliligaw sa anak mo o nililigawan yung anak mo. At least medyo doon sa point of view ng magulang, doon mo unang nakikita. 'Di ba? Kung ano bang klaseng bata ito. Yun, doon pa lang kasi magma-manifest na agad kung ito hindi mabait sa kasama sa bahay, lalabas agad, 'di ba? Ay, oy, kunin mo nga ano, 'di ba? Kung gano'n na mag-utos. Hindi naman niya kasama sa bahay, kasama sa bahay ng girlfriend niya 'yun, ha. Pero kung gano'n mag-utos, turn off ka naman agad, 'di ba? So 'yun, be very careful and be very patient. Yun lang naman, 'di ba? Yung courtesy, wag mawala. Yes. Ako din naman po, like I didn't take it against yung sa mom. Kasi for me, mas nag-reflect siya dun sa guy eh. Kasi hindi siya nag-effort na yung ipakilala talaga ako. And feeling ko kasi, hindi siya nagkikwento sa mom niya. So parang yung mom niya, naghahanap ng kung ano ba, sino ba ako, what is it about me? Paraan na makilala ka. Short, parang hindi kanya pinaglaban. Parang sige. Kaya, naiintindihan ko na lang. So yung kontrabida pala yung Oo, yung lalaki. guy. Yun pala. Yun yung na-discover ko right kontrabida. now. Oo. Pero eto, speaking of parents, syempre sa family, marami ding mga kontrabida, pag mga family reunion, mga tito-tita na may mga sinasabi. Meron daw yung mga relative na parang wala kang ginawang tama sa mata niya. Or lagi kang sinasabihan na, ang taba mo na, or bakit ganyan trabaho mo, bakit wala ka pang boyfriend, or bakit yan ang boyfriend mo, ba't di ka pa mag-asawa, wala ka pang anak, or eto, lagi nangihingi ng pera kahit di naman kayo close. So ano yung sa mga relative? Anong atake? Mga experience. Ang dapat atake dyan, halimbawa, paano ka naman, di ba? Pa-Gcash ka naman. Naku, offline yung Gcash. Kung alam Banatan mo lang. Hindi ko alam kailan babalik eh. Hindi ako marunong, paano? Oo, gano'n. Hindi, pero alam mo common yan, lalo na reunion. Parang tumaba ka, di ba? Yeah. Pag pumayat ka naman, alam mo, tapos yung mukha niya, Haggard. parang, ang dating niya yung parang napapangitan siya sa pagkapayat mo. Ang payat mo, no? Alam mo, mas bagay sa'yo. Hindi mo na alam sa kalalagay, eh, di ba? Yung minsan, pag ang taba mo, ang laki ng braso mo, ang taba. Pagka naman pumayat ka, alam mo, mas bagay. Ano ba talaga, di ba? Yung minsan, wala na masabi to, mga tsahin na to. Yes. Tsaka yung mga tsuhin na to, eh, di ba? Yun na yung hi-hello nila, no? Tumaba ka. Oo, yung gano'n. O kaya pag wala pang anak, kailan kayo magkakaanak, yung mga ganyan. Pero syempre, i-ano na lang natin yan as parang, wag na lang natin patulan, di ba? Ika nga, parang lambing na lang yan na, okay, parang good seeing you too. Parang gano'n na lang ang sasabihin mo eh, di ba? Syempre, hindi maiiwasan ng mga relatives, may mga kanya-kanyang, kumbaga, drama yan, di ba? It's either gano'n or yun nga, kung meron naman issue sa pera, di ba? Well, ang sa akin naman is, kung meron namang sobra, why not? Tutulong ka naman, di ba? Ang ayaw ko kasi, yung parang inuobliga ka. Para kang may Obligado ka na patago. magbigay. At dinidiktahan ka, di ba? Yung minsan, ididikta pa yung price kung magkano isisend mo, yung Or gano'n. giguilt tripin ka after. Oo, parang, so, yung sa akin naman, alam mo naman yung sarili mo na kusa ka naman eh, di ba? Magkukusa ka naman pag gusto mo, syempre, at kung may Kung sobra. kaya. Oo. Pero hindi yung para
obligahin ka, diktahan ka. Di ba yun? Oh. Kayo ba, may mga ganun ba kayo experience? Na relative, pinsan, or tito-tita? Ako personally may kasi mga- hindi ko na-experience eh. Mas yung parents ko siguro, mas napapansin nila na gano'n, na may mga nangyayaring gano'n with the money, gano'n. Pero ako personally, wala pa akong experience. Okay, uy, ang dami mong show. Tsaka may pelikula ka pa. Paano ka naman siya? Baka sabi nung, No, tita. Wala pa Mga naman. kamag-anak, wala Siguro naman, may okay. parents na may humihigin. Siguro gano'n. Ngayon, na-experience ko din na paglabas ko ng bahay ni Kuya, sinabi, pumayat ako, ganyan. Well, hindi ko masyado pinipersonal. Kasi wala, ganun talaga eh. So, wala. Parang everyday din talaga. Ini-improve ko lang din yung sarili ko. Aminado din naman ako na ganun yung nakikita sa akin. And siguro, para sa akin, lalo na, depende din kung sino yung nagsasabi. If importante bang tao or medyo Second cousin na okay lang, second no? cousin lang. Pag first ganyan. cousin, medyo masakit. Pag second, parang, sige, Pag second, bahala ka sa okay buhay lang, mo. bahala ka dyan. Pero wala, hindi naman ako masyado affected sa mga ganyang bagay. Ako when I was younger, naririnig ko lang din sa mom ko yung nagsasabi na may mga tito-tita na nagsasabi nun na parang, ganda sana ni Thea no, kung maputi. May mga ganun. Parang, sige, okay, bahala kayo dyan. Ayun. Shinield na lang din siguro ako ng mom ko para hindi ko na yun marinig. Yun, may mga ganun. Tigilan nyo na po yan. Huwag nang loob. Ito naman, sa mga katrabaho naman, meron na ba kayong mga kontrabida in real life na yung namba-backstab or basta may mga comments about you na sinasabi pag nakatalikod ka, ganyan? Wala pa talaga. In my 41 years in the industry, kasi I started when I was 7 years old, no? Wala pa ako experience na gano'n na nakarating sa akin. Kung may sinasabi man sila, baka hindi lang nakarating sa akin. Pero kung sa nakarating sa akin, wala eh. Probably because kasi nga, ang saya-saya ko lang pag nagtatrabaho. Gusto ko masaya din yung mga katrabaho ko, na masaya silang katrabaho din ako. So, yun, blessed din ako sa part na yun na wala. Pero alam mo, meron akong experience yung may nag-attitude sa kaibigan ko na kasama ko rin sa trabaho. And pag ganun, medyo pa-involve ako eh. Alam mo yun, kahit hindi ako yung... Nakikisali. hindi kasi hindi ko ma-attempt. Sabi ko nga, mahaba tolerance ko pag sa akin. Pag ako yung probably may gagawin sa akin, mapapalampas ko lang, mahaba tolerance. Pero pag sa katulad doon, not only family members, even sa good friend ko, doon ako talagang lumalabas din yung pagkaklaro ko. Nati-trigger, yes. Doon din ako nati-trigger. Kasi, syempre, dahil good friend ko yan, kilalang kilala ko yan, di ba? So, para makaranas ng ganun, hindi ako pumapayag. So, ako yung pumapatol. So, minsan pa nga, one time, napagsabihan pa ako ng manager ko, Nailon, at the time na, you choose your battle. Dapat hindi lahat ganyan. Sabi ko, oo nga, Nay, I chose my battle. Ito yun, sabi ko. Ito yung pinili ko. Oo. Kasi, paano? Hindi kasi ang bait ng kaibigan ko na yun eh. Na, well, artista rin. Syempre, alam mo yun, yung siya, nakakaranas siya ng pang-attitude nung co-actor niya, hindi na siya magawa, umiiyak lang. Diba? Hindi pwede yun, diba? Para ano pang kaibigan niya ako. So, syempre, nandun ako para sa akin lang, kanya-kanya tayo kasi ng papel, diba? I mean, kahit na hindi ka masyado, diba pag may ka-eksena ka, nagkakamali, anong gagawin mo? Diba, the more that you have to support him or her na, okay lang yan, kaya mo yan, diba? Pero kung yung ka-eksena mo, ay, ano pa yan? Diba, lalo kang kakabahan. May tingin pa sa orasan. Lalo kang kakabahan, diba? Halimbawa, nakita mo, nagkamali. Lalo na, hindi ka naman kasi masyado marunong, halimbawa doon sa Tagalog, diba? Nagkakamali. Yung ka-eksena, ikutan ka ng mata, diba? So, yung sa akin lang, in my 41 years, naka-eksena ko si Ate V, Miss Vilma Santos, diba? Lahat ng mga, mga haligi, kumbaga ng industriya, wala akong nakita na attitude nila na ganun. Kahit ka-eksena nila, talent man yan, o totoo, o ka-eksena ng artista, hindi ko nakita na, bayan, kaya, diba? The more na, okay lang yan, ganyan, diba? Kasi, lalong kakabahan eh. Kapag ka tinaraya mong ganun, lalong, oh my God, lalong, diba? Hindi ka nakatulong sa ka-eksena mo. You support each other in a scene. Hindi mo eksena lang yun. Hindi niya eksena lang yun. Minsan nga, kahit na nasa kanya lang yung camera, kung maaaring, gawin mo pa rin kung ano yung reaction mo. Hindi dahil sa wala ng camera, hindi mo nagagawin. Hindi. Kung umiiyak ka doon sa eksena, kung kaya mo na kahit wala sa yung camera, umiiyak ka pa rin para yung reaction ng ka-eksena mo, kuha pa rin, di ba? Kasi nagtutulungan kayo sa eksena. Yun yung hindi ko lang nagustuhan. Kaya ako, pumapatol sa ganun. Pero only if
aalamin ko muna yung sitwasyon, di ba? Baka naman kasalanan din ng friend ko, deka lang, dedmahan muna tayo kasi kasalanan mo naman pala, di ba? Pero kung hindi, at nakaranas ng ganun, I will fight for her. Oh, yes. Sarap no? May primera kontrabida ka sa panig mo. No? No? Miss Gladys, may ganito. Akong bahala sa'yo. Pakak! Pero kayo, sa set, meron ba kayong may parang kontrabida? Meron, no? Ganyan yung ngiti mo. Hindi, wala naman po. Pero meron lang akong isang instance na parang nalaman ko na I thought was like a friend. Tapos, parang nasa group sila. I was not in the conversation. Tapos meron lang akong friend na nandun din sa convo na yon. Tapos parang may nagsabi ng something about me. Tapos yung guy, parang umagri siya. Tapos nung kinento sa akin, negative yung sinabi. Tapos yung isa kong friend na nandun sa convo na yun, kinento sa akin. Kasi sinabi niya na umalis na lang daw siya nung pinag-uusapan yun kasi he didn't want to be involved in that convo. Tapos ako nun, parang nagulat ako na, saan nang galing yun? Like, sana hindi ka na lang umagri or sana hindi ka na lang nagsalita. Parang, kasi umagri ka pa ginatungan mo pa So, iniisip ko nun kung kakausapin ko ba siya? Ano bang gagawin ko? And wala, hindi ko na siya kinausap. And until now, like, if we see each other, parang, sige, okay na lang, bahala. Let's leave it at there. Oh, let's leave it at that. Bahala na. Si Vince ang marami yata. Wala ako, sa mga ganyang experience. Tahimik lang din talaga ako. Kasi, pag more na binigyan ko siya ng attention, mas parang feeling ko na nanalo siya. Yun yung parang mentality ko sa mga ganyang bagay. Lalo na pag, kunwari, may sinasabi, like, tungkol sa akin, behind my back. Kapag kinonfront ko siya, parang feeling ko na alam mo yung gusto, nakukuha niya yung kung ano yung gusto niya. Nabavalidate mo yung niya. Pag hindi ko pinansin, tapos parang kinaibigan ko pa siya lalo, parang lalo pa siya mainis. Mas lalo pa siyang mainis. So, ganun yung atake ko dyan. Okay, I agree with that. Meron din ako isa sa set. Ito, makeup artist. Ewan ko bakit. Pero, bunot niya talaga ako Bago ako sa set, parang mid na ako pumasok. Parang gitna na ng taping. Tapos, ewan ko, parang ako lagi na pagbubuntunan niya ng galit. Uupo ako sa chair, biglang parang, ganoon. Tapos, pinaka di ko makakalimutan isang beses, maluwag yung extension wire niya. Tapos doon ako nakaupo. Meaning ko nung una nagalaw ko. Sabi niya, ano ba yan? Sabi ko, sorry po. Mamaya umusog na ako. Tapos nagagalaw kasi maluwag talaga. Ako yung sinisisi niya. Be, ano ba? Kanina pa kita sinasabihan. Tanga ka ba? Sabi ko, sorry po. Kumanon na lang ako. Sorry po. Tapos umalis na ako. Pero di ko talaga alam bakit bunot niya ako. Parang feeling ko kasi ako yung bago sa set siguro. So, tinanong ko na yung mga co-actors ko. Sabi ko, grabe naman yung ito na parang ako lagi, kasalanan ko lagi. Sabi nila sa akin, ganyan talaga siya sa simula. Sabi ko, okay, may hazing pala siyang gano'n. May initiation, May hazing siyang so, gano'n. yung bunot sa initiation mo. Na kailangan ko pang tumagal sa set bago siya mag-warm up. Sabi niya, pare, ganyan lang yan. Sabi ko, ganyan pala yan. Pero yun, Di siya nag-warm up sa akin. Di siya nag-warm up sa akin. Oo. Well, kasi di rin ako nagtagal sa set. Ilang taping days lang ako. So, di na kami nakaabot sa point na nag-warm up siya sa akin. Oo. Pero yun, tahimik na lang din ako. Sorry na lang din ako ng sorry sa kanya. Nakasalanan ko lahat. Ito, puro tayo mga kontrabida na ibang tao. Paano naman kung tayo naman yung kontrabida? Paano nyo nahahandle yung kung kayo pala yung kontrabida sa buhay ng iba? Well, kasi parang sabi nga ni Vince, no, minsan feeling niya, mami niya kontrabida sa buhay niya. Siguro baka minsan yung mga anak ko, pag pinapagalitan ko sila, pinagsasabihan ko sila, baka may mga times na ang tingin nila sa akin, parang yung role ni mami to, parang ako yung kontrabida sa kanila. But sa akin kasi, hindi ako nagkukulang dun sa, bakit, isipin nyo ang reklamo ng mga bata, si mami, parang silang paulit-ulit. Ba't paulit-ulit ang nanay? Ngayon ko lang naintindihan to ngayong magulang na ako. Kasi nakikita namin na hindi kayo nakikinig, na inuulit nyo pa rin yung the same na kinaayawan namin sa inyo. Halimbawa, tumayo ka na dyan, di ba? Anong oras na? Maliliit ka sa school. Ganyan.
at bumalik na naman, tumayo ka dyan. Kasi nga nakahiga ka pa kaya paulit-ulit, diba? Ano ka naman, mag-toothbrush ka bago, diba yung simpleng ano lang, ikaw talaga nakakita ko yung mag-toothbrush. Sa'yo talaga Diba? nakatingin. Or linisin mo naman yung ano dyan, di ba? Yung sink after mong gamitin. Kasi ayokong pag, halimbawa, nasa ibang bahay ka, di ba? Or hindi kami yung kasama mo, sasabihin, ano pa yan? Hindi tinuruan ng magulang. Di ba? Kasi reflection namin kayo Di ba? Kung ano man yung gagawin ninyo na hindi maganda, ang refleksyon nasa magulang, di ba? Hindi tinuruan, ganyan. Kaya kami paulit-ulit because we see, hindi mo sinunod, hindi ka nakinig doon sa sinabi namin. And I think, sometimes, ganun ang tingin ng mga anak ko sa akin, di ba? Pero sa akin kasi, kung yun ang magiging daan para eventually maging mabuting tao sila, di ba? At pag naging magulang sila, matatandaan nila, parang I sound like my mother, parang ganyan. Ganito rin ako sa anak ko. Kasi nga, doon mo maiintindihan, kaya namin sinasabi yun, kaya namin ginagawa yun. Dahil talaga ang pinagmumula nun, sabi nga ni Vince, love, di ba? Yes. Love for your son, for your daughter, sa lahat ng mga anak mo. And one day, pag wala ng magulang, wala ka ng magulang, mamimiss mo yun, di ba? Yung magigising ka na, wala yung maingay, ganyan. Wala yung paulit-ulit nagte-text. Kaya nga, if you have the chance, di ba, sa iba na napunta, pero I mean, yung pagiging kontrabida sa sa ngayon, nakikita nyo kontrabida yung magulang, di ba? Pero eventually, yung kontrabida na yun, mamimiss mo yun. Kaya habang you have the chance, at nandyan lang, buhay na buhay pa, kahit di kayo magkasama sa bahay, if you have the chance, puntahan mo, di ba? Agree ako dyan na puntahan mo. Pag nawala, mamimiss mo. Kasi ngayon, wala si mama ng mag-1 month na Tapos parang walang maingay sa bahay. Parang tahimik ng bahay diba? pa. Parang may ginawa ka no, di mo inugasan yung plato. Parang, okay lang Wala nagreklamo. Yung bibigyan ka na lang sa langit. Asan na yung diba? magnanag? Kung sa una, ingay ni mami. Pero eventually, you will realize, music to my ears, di ba? Yeah. Yung paalala ng mami ko. Kasi ang sakit, ako wala na akong father, 4 years na he passed away. Pero kasi ang nanay ko yung mas maganon din mas masalita. Ganun naman yata talaga ang nanay. Ibigay nyo na sa amin yun, ng mga nanay. Ganun lang yung way namin to cope. At saka, syempre, ang nanay multitasker yan di ba? Ang daming iniisip, imagine, para magsalita ng ganun. O minsan masakit para sa inyo. Pero, believe me, walang matinong magulang na gugustuhin na mapahamak yung anak niya. It's always for your sake. Yun lang. Siguro kontrabida ako sa mga anak ko and so what? Dahil alam ko naman eventually, hahanap-hanapin din nila yon. Yes. Tama naman. Sorry naman. Sorry po. Si mama. Tawagan mo yung mami mo ngayon. Mama, I'm sorry. Ma, Yung mami sorry. ko din kahapon randomly. Like, okay yung araw ko, randomly, nasa Qatar po kasi yung parents ko. Randomly tumawag. As in, okay kami, okay yung mga nag-usapan sa group chat, ganyan. Biglang tumawag, nagawa mo na ba itong... Siyempre, hindi ko pa nagawa. Tapos galit. Tapos parang ako, sa isip-isip ko, anong nangyari? Parang nanonood lang ako ng movie, tapos parang biglang may tumawag, tapos galit, tapos ganito na yung nangyayari, ganito na yung nararamdaman ko, parang out of the blue. Pero ngayon, I'm hearing your words po. Ganun din ako syempre sa nanay ko dati, di ba? Gets. Ako rin, meron din yung mom ko recently parang, message kami ng mom ko, tapos isang beses parang hindi ko na-replyan yung tanong niya ng a day. Sabi niya sa akin the next day, O sige, diyan ka na lang. Grabe, para ka namang walang magulang. Nagdrama siya ng ganon. Sabi ko, nakapag-reply agad ako. Sabi ko, oo mo naman, man. Dito na ako. O sige, sinagot ko na lahat ng mga niya. Pero at that time, pero syempre parang sabi ko, okay naman ito. Pero it was just a place na alam ko na miss niya lang ako. Yes. Yung akala mo sa point of view nyo, OA naman, yun lang, ang laki na nung reaction. Pero it's more of nagpapapansin kasi yung magulang ninyo. Ganon, it's more of nagpapapansin. Nanay, ako nga, ganito na ako, pero yung nanay ko ganyan din. May GC rin kami, tapos halimbawa, may mahaba sa sinabi, ang sagot ko lang halimbawa, okay. Naku, biglang nagtampo na pala. Sabi niya, ang haba-haba na sinabi ko, okay lang yung sinabi ko. Kasi hindi lang niya naintindihan na I'm in the middle of something, di ba? Halimbawa,
nag-sneak ka lang, nagtitaping ka, sinilip mo na sandali. Siyempre, magta-type ka pa na mahaba, di ba? So, ang kailangan lang naman talaga is iparamdam natin sa kanila, di ba? Hanggat nandyan sila, hanggat buhay sila. Ang mama ko, ang pinaka-bonding namin, actually, we watch a movie, ganyan. So, pupunta kami sa derma together. Mga ganon, kailangan dinidate. Ang mga anak ko ngayon, may date ako sa kanila individually. I have 4 kids, pero iba yung date ko sa panganay ko, iba yung date ko sa pangalawa, sa pangatlo. Iba rin yung date namin na the whole family. Why? Because yung bata, nafe-feel niya na, I'm special kasi ako lang yung kasama ni mommy at saka ni daddy, o ako lang yung, solo ko yung attention, ganyan. So, importante rin yung ganon, na merong naglalaan kayo ng date talaga sa parents ninyo. Grabe, nakaka-inspire naman yan. Pero syempre gusto namin i-congratulate sa mataas na rating ng Cruz versus Cruz. Thank you. Congrats. Grabe. Hanggang anong level pa ang puksaan nila, Hazel at Felma? Yun yung tanong Yan. namin. Ako, Biglaan ka, boy, ah. ang ganda ng segue mo. Hanggang Sobrang anong smooth. level pa ang puksaan ni Hazel at Felma? Ayun! Ang Ang galing. Balik tayo sa mga kontrabida Sige. on screen. Oo nga. Si Hazel kasi doon, sa mga, tawan-tawa si Thea. Sa mga hindi nakakaalam. Sa mga ngayon pa lang manonood ng Cruz versus, ako si Hazel Cruz doon. At si Felma Cruz ay si Vina Morales, si Miss Vina Morales. So, Cruz versus Cruz kasi nga, ayan, at may unang pamilya, merong talagang pinakasalan. Alam mo, hindi ko na masabi kung anong level kasi yung huling ginawa namin ay isa na namang dapat nilang abangan kasi ibang level na naman ang puksaan at bardagulan yun. Kaya kailangan nilang abangan po talaga. 3:20 po yan ng hapon sa GMA, syempre. Kaya sana if they can watch also, alam ko, naiintindihan ko ibang may mga trabaho, di ba, sa online sila nanood. Pero kung meron naman kayong time sa free TV, yun sana panoorin nyo rin. Para talagang real time, di ba? Yung kanilang panonood ng Cruz versus Cruz. Kasi sa lahat ng shows, kung may TV kayo, guys, try to watch on TV. Yes, Yes, please. Please. Opo. Please. Kasi po, Nagmamakaawa papataas na kami rating sa po inyo. namin yun. Please. Kailangan po namin to. Opo. Kailangan po namin kumain. Doon po nagbabase yung rating namin sa TV. Sa TV. Kaya, please. Yes! Pero yun na Siyempre, nga. Maka, di ba? Lahat ng shows, of course, Sangre and all, di ba? Lahat. Yes. At siyempre, yung Dancing Stars on the Floor. At All Out Sundays po. Yes. Eto na nga. Thank you so much, Miss Gladys. Thank you, Miss Grabe. Gladys. For You know what? kontrabida talk, I can motherhood do talk. this all day with you guys. Nag-enjoy talaga ako. And maraming salamat. Kasi sabi ko nga, di ba, kaya umuo kagad ako kasi nanonood talaga ako dito sa inyo. And congratulations, more power. Sana tumagal pa, di ba, ang Triggered. Mas marami pa kayong matrigger ng mga artista dito. Grabe, thank you so you. much po. Hindi ako maka-move on. Parang hindi ko talaga in-expect sa tanang buhay ko na mangyayari to. Parang, what? Teka, di ba sabi mo, nire-recreate mo lagi si Clara? Eto na. Ba't tayo mag-Clara versus Clara? O, di ba? Hindi ko na maalala kung ano yung mga linya ni Clara. Ano ba yung mga linya na sinasabi mo doon? Hoy, tandaan mo pag umalis ka dito, di ba yung mga ganun? Alayo, takot ako! Actually, kahit any Ito na, ito na, this is the moment. imbeto lang na mataray na line. Yan. Sige. Ayun, yan na lang. As Clara. Anong sasabihin ko? Wala! Ano ba yan? Hindi Aba. pa ako nag-acting Hoy! ever sa... Ano to? Oo. Yan. Sige. And, Napasubo ka. Subo tuloy ako. Si Miss Gladys, ang nag-request na ito, kailangan. oo, kasi sabi niya, di ba? Sila nung kapatid niya. So, Anong bigyan mo ako ng linya? sige. Yung... sige. Sige. Oo. Ito, kunyari, kasi Clara versus Clara nga. So, pareho tayong Clara. So, ito yung isa sa namin sa Mara Clara. Pero kahit na hindi naman sa Mara Clara na yung sagot mo sa akin. Pero kailangan matari pa rin kasi Clara ka nga, di ba? Okay. Mag-action kayo. Lights. But sumali kayo. Ikaw yung ano ko. Kasama ko. Ginawa pa ang pinsan, ha? Nandito kami. Tayo, Ay na nga. Sige. Lights, camera, action. Pinsan na nga, director pa. Sige, go. daming role eh, All no? around ka dito, pre. All around ka dito. Okay. Okay. Rolling. Yun na nga 5, yung 4, 3, 2. Ay, ganda naman ng lulong. Action! Hoy, tandaan mo kapag umalis ka dito, huwag ka nang babalik. Ito ka naman nababagay sa inyo eh. Ha? Amoy pusali, basura, kanal. Tumiklop! Tumiklop! Natakot si Thea. Takot ako! Ako din eh.
Wag kang lumaban dyan. Wag ka lalaban dyan. Ano ba to, anak? Teka lang. Kailangan hindi lang kami dapat pati kayo. Nagulat Anak, ka ako. Hinawakan ko si Bill Kai, sabi niya, nanay, basura, sabi ko, wow. Ang daming baon. Basura agad. Agad-agad. Diba? Teka lang, kunyari mga alta tayo dito. Mata pobre tayong mga Ikaw ang anak ko, Ay, naku. Eto, magkapatid kayo. Di naman kayo. Magkapatid tayo. Magkapatid kayo, pero. Kapatid tayo. Dito, sige, mabait ako, kunwari. Hindi, kailangan mga mata pobre tayo. Minamata mo yan, di ba? Dahil nga Ay, naku, alam mo yung bibig mo, malapit lang yan sa ilong mo. Baka sarili mo yung naaamoy mo. Oh. Anak, papayag ka ba doon sinabi ng babaeng ito? Ikaw? Lalaitin mo yung nanay ko? Di mo ba nakikita yung salamin? Tingnan mo muna yung sarili mo. Baho-baho mo eh. Papayag ka ba yung kapatid Paano mo? makikita yung amoy? Bobo. Mayaman na ako pero di ako nag-aral. Sagutin mo yan, Vince! Ikaw naman na rin namin niya. Pagtanggol mo. Oo. Dapat may ambag ka. Pares nga sila. Pamilyang basura. Alam mo, grabe, si Vince tatahi-tahimik lang pala. Kaso loob ang kulo. So, word for the day, basura tambas. Basura at baho. Yay! Thank you, Miss Gladys! Thank you po. Thank you so much. Grabe. Thank you, Vince. Thank you po. Oh, grabe. Hindi ako makamove on. Guys, thank you so much sa panonood po ng episode natin for today. Sana po ay nag-enjoy kayo. At syempre, wag nyo nga pong kalimutan Cruz versus Cruz at Maka. At abangan nyo pa sa social media ni Miss Gladys lahat ng mga Yes, ganap. ayun nga pala, you can follow me in IG po. I am Gladys Reyes. And yung aking pong TikTok, Nax ni TikTok. Natatawa kasi ako. Hindi, kasi real Gladys Reyes. Kasi meron hindi real. So, real, R-E-A-L, Gladys Yes, Reyes po yung aking real. TikTok. Ayan. Thank you, Trigger! Thank you, Miss Gladys. At thank you din po sa panonood ng Triggered. Yay! Thank you po. Guys, mga ka-Triggered, thank you again. Next Friday ulit magkita-kita tayo at 7 p.m. and you can catch us sa ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, and the ATM official Facebook page. And please do rate us 5 stars on Spotify and leave your comments and follow our official TikTok account, Triggered_ATM, at mapapanood nyo rin po kami sa Kapuso Stream every Sunday po yan at 3 p.m. Thank you mga ka-Triggered! See you in Sana the hindi next kayo masyadong one! na-trigger. Bye guys!